Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin, ito po yung latest po na mga pahayag mula po sa kay Donald Trump sa USA at sa kampo naman po ng Iran. Hinggil po rito sa nalalapit na pong deadline, no, na pagbabanta ni Donald Trump na talagang kumbaga totally wawasakin niya yung Iran, no? Pagdating po ng deadline na 48 hours, malapit na po yan. Yan po ay magaganap Martes, Eastern Time sa USA, alas 8 ng gabi. So sa atin po yan, alas 8 po bukas ng umaga. Ito po yung mga latest na palitan po nila. Bakit hindi po pumapayag yung Iran din dito sa tinatawag nating deal o yung 45 days na tigil putukan. Pag-uusapan din po natin mga kapatid, ito po no yung sinabi po ni Auntie Claire na bahala na raw po yung ombudsman at saka DOJ kung maglalabas sila ng report tungkol po dito sa ICI. Maling-mali po yan dahil po sa pagkakatatag ng ICI ay nakita po natin na dapat po yun pong mismong nagbibigay po ng report ang ICI panapanahon. Paglabag po yan, yung hindi po paglalabas ng report ng ICI ay paglabag mismo doon po sa executive order na naglikha dyan sa kanilang opisina. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pang balita. Sinisisi na naman nila si Tatay Digong sa kainutilan sa harap ng pagtataas ng presyo ng langis ngayon, kay Digong pa rin ang sisi ng mga 'to at iba pa mga balita. Pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Ito po ang latest dito po sa mga statement dito po sa Iran War, no? Para alam din po natin dahil tayo po dito sa ating channel ang nagbibigay po ng parehas na update, no? Kinukuha po natin yung panig ng dalawa. Wala po tayong pinapanigan diyan sa gera na yan. As of April 7, 2026, ito po ang statement from President Trump. Una, midnight deadline. Ayan po. So, nagbigay po ng deadline si Donald Trump ng 8 p.m. Eastern Time o alas 8 po ng umaga sa Pilipinas for Iran to agree sa satisfactory peace deal. Yan po. Ang gusto po kasi ng US, buksan ng Iran yang Strait of Hormuz. Okay. Pag wala pong agreement o hindi po nila napapayag itong Iran, ayon po kay Donald Trump, the US will begin a 4-hour complete demolition of Iran's civilian infrastructure, specifically its power plants and bridges, to be finished by midnight. Kaya po ito tinatawag na midnight deadline. So mula alas 8 hanggang alas 12 ay pasasabugin po ng USA ang lahat ng power plants at lahat ng tulay sa Iran. Ibig sabihin, magiging brown out po sa Iran, no? Sa buong 4 na oras na walang humpay. Ayan po ang sinasabi nito ni Donald Trump. O ano pa po? Live po tayo Sa mga nakapasok na iilan pa lang, tuloy-tuloy lang po, live po tayo. Grabe, no? Alam niyo po, ito po ang definition po ng war crimes
War crimes po 'to. Kung tutuusin yung mga, non-combatant, hindi po mga bases, hindi po mga military bases, hindi po mga factory ng mga drones and, missiles. 'Pag ang tina-target niyo po ito po mga power plant na at mga civilian na mga ano na po 'to, gamit na po 'to ng civilian. Ang apektado na po rito mga civilian na po, 'no? Talagang labas na po 'to sa lahat ng uri ng ano, kaya lang sino po ang may kapangyarihan na magsabi kay Donald Trump na ito ay war crime? Alam niyo po, yan po tinayo, kaya po tinayo yung mga katulad nitong ICC. Yan po talaga dapat ang kanilang mga iniimbestigahan, ang kanilang, kinakasuhan yung mga tao pong ganyan. Hindi po yung mga tao na o mga presidente na tatrabaho lang para mapaigi katulad ni Tatay Digong. Grabeng pagbabanta po 'to 'no, hindi po military bases, hindi po yung pasasabugin namin lahat ng military bases niyo, hindi po, eh. Ang sinasabi po nila, tinukoy na nila power plants, 'no? Oh, sa kuryente. O baka kasama pa yung mga hindi natin alam kung mga oil, mga refineries kasama pa rin diyan. Infrastructure as target, Trump stated that while he doesn't want to destroy the country, Iran would be taken out in one night if they do not comply. Sigang-siga, no? He brushed off concerns that targeting civilian infrastructure constitutes a war crime. Yan po, hindi raw po war crime yan. Arguing that the real war crime is allowing Iran to obtain a nuclear weapon. Yan po, parang very familiar po yung pagpe-prevent sa pagkakaroon ng nuclear weapon. Hindi po ba, yan po rin yung katwiran nyo nun kung bakit nyo po nilusob yung Iraq? Dahil sila po ay merong weapons of mass destruction. Ngayon po, eto naman po, yung sinasabi po nila na ang war crimes daw po ay payagan ng Iran na mag-develop ng mga nuclear weapons. Antindi po, kaya talagang pupulbusin, no? Yan po ang target ng USA, talagang padilimin ng Iran, wasakin ng mga civilian infrastructure, no? Okay, ano pa po? Yung recent proposal po, kasi meron pong mga bansa, ito po yung mga bansang Egypt, Pakistan at Turkey ay nagpo-propose po sila sa both sides para matigil na po yung giyera. Ang pakiramdam diyan ni Donald Trump, hindi po significant. Significant po yung proposal nila pero hindi good enough. Yan po ang sabi ni Donald Trump. Okay. Kinakailangan daw po, ini-insist ni Donald Trump na kinakailangan naroon sa ihahain yung proposal na yung Strait of Hormuz ay dapat buksan. Tapos, isa pa po, gusto pang palabasin ni Donald Trump na ang ginagawa po nilang pambobomba sa bansang Iran ay suportado ng mamamayang Iranian dahil yun na nga, gusto raw ng mga Iranian people na patalsikin na yung kanilang gobyerno. Ayan po ang pahayag mula po sa kampo ni Donald Trump. Ito naman po ang latest statement from Iran, no? Para patas po tayo rito. Ano naman po, so may deadline po si Donald Trump. May mga bansa po na nagsusumikap na magkaroon ng ceasefire, particular yung Egypt, Pakistan at saka ano na nga isa? Turkey,
na magkaroon po ng 45-day ceasefire. Pero sabi ni Donald Trump, maganda yung gusto nyo, kaya lang hindi nyo in-include yung pagbubukas ng Strait of Hormuz. Kaya pag ang Iran daw po ay hindi pumayag na buksan ng Strait of Hormuz, makikita po natin na talagang pupulbusin nila, dudurugin nila yung bansang Iran within 4 hours. Okay. Ano naman po ang sinabi ng Iran? Ito naman po ang latest. Latest po lahat to, hindi po to ano, eto po yan, yung ngayon, April 7. Ganyan na po katindi ang technology natin. Nakukuha na po natin ang world news sa buong mundo. Pera lang po sa Pilipinas. Ibang klase rito eh. Okay. Una po, nireject po ng Iran yun pong US terms na buksan yung Hormuz. Sabi po ng Iran Foreign Minister and Military Command, dismiss Trump's threats as delusional, rude, and arrogant rhetoric. Masyado raw pong delusional si Donald Trump at masyadong arrogante. Okay. Hindi rin po sumang-ayon ang Iran dito po sa 45-day ceasefire na pinopropose po ng mga Pakistan at iba pang mga bansa, no? Na tumigil muna. Ang gusto po ng Iran ay permanente pong tumigil na yung gera, hindi po yung mga 45 days. Okay. At sabi po, pag sila po ay tinira ng USA, ito po ang pahayag nila, the Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC pledged a major retaliatory strike following the killing of its major intelligence chief, Major General Mahid Kademi. In what they describe as a US-Israeli attack, they warned that any strikes on civilian targets would be met with even more forceful and extensive offensive operation. Matindi po to mga kapatid, no? Hindi po pumapayag yung Iran sa peace deal. Ang gusto po nila, totally, kung gusto raw na US ng tigil putukan, hindi lang po tigil putukan, permanenteng tigil gera. Okay, eto po yung bakit hindi po pumayag yung Iran, no? Sabi po nila, temporary pauses daw po ay makakapag-refresh ng military forces nitong Iran, ng USA at Israel. Okay, pero gusto po nila yung demand for permanent end to war. At saka isa pa po, ito po yung gusto nilang guarantee, no? Permanent end to war po ang gusto ng Iran. Guarantee that Iran will not be attacked again. Ikalawa, lifting of all economic sanction. Katlo, financial compensation. Gusto nilang pagbayarin ng US sa mga damage during conflict. Yung mga infrastructure po na binomba ng US ay sisingilin nila. Sinisingil po ng Iran. At saka, recognition of Iran's sovereignty over the Strait of Hormuz. Kaya po yung demand pareho na magkabilang panig, magkasalungat. Si Donald Trump gusto niya po i-surrender ng Iran yung Strait of Hormuz. Yung Iran naman gusto nila nakilalanin ng USA na sila po ang dapat kumokontrol ng Strait of Hormuz. Ayan. Kaya incompatible daw po lahat ng demand ng US sa demand ng Iran, wala talagang mangyayari. Makikita po natin kung si Donald Trump, kasi si Donald Trump minsan, tinutokis niya lang yung mga tao eh. Marami po siyang bansang natokis eh. Diba? Natatandaan niyo yung mga tokis niya hinggil dyan sa pagpapataw po ng buwis o taripa. Ang lalaki ng tarif. Kinakailangan umayon sila ng umayon kay Donald Trump. Pero ito po, hindi po bumibitaw. No? Yung Iran po ay hindi bumibitaw mula po dito sa mga pagbabanta ng USA. Kaya
May sinabi pa po yung Iran, kaya hindi kami pumapayag sa mga tigil putukan kasi gusto naming turuan ng leksyon ang USA na hindi nyo pwede kaming basta lulusubin at maging sunod-sunuran sa inyo. Ang Iran pa raw po ang magtuturo ng leksyon sa USA. Kaya grabe po 'to, ha? Grabe po 'to. Hindi, sa madaling salita po, ang pinag-uusapan po nila magkasalungat na magkasalungat 'no. Yung Iran ay yung USA, gusto po nila ng, ceasefire. Yung, Iran naman, gusto po nila wala na, tigil na talaga yung giyera. Kasi 'pag ceasefire lang daw, nauubusan na kasi ng missile din yung US, eh. Alam niyo yun? Mas mabilis po yung paggamit nila ng missile sa Iran kaysa po sa pagpo-produce nila. Ikalawa, ang gastos po, mas magastos po, 2 billion a day ang kinakailangan ng USA. Samantalang Iran, wala pa pong million lang po, million in dollars. Ang laki po ng diferensya, mas mura po kasi yung mga drone ng Iran kaysa sa mga missile na tumitira sa mga drone. Kaya talagang ang laban po ng Iran, patagalan. Samantalang ang USA po, pabilisan. Oh. In the long run, talo po yung USA kasi habang tumatagal po yung giyera, habang nadadagdagan po yung casualty ng USA, yung palaki po ng palaki yung protesta sa loob mismo ng Amerika. Mga mamamayan niya mismo yung nagpoprotesta ng no, ano yung ano nila, ayaw nila ng king. Ayaw nila na si Donald Trump ay umakto bilang isang hari. Mismong mamamayan ni Donald Trump yung tumututol, no? Ang dami po ngayon yung kanilang Secretary of War na si Hegseth, binabakbakan po sa Kongreso, bot ng senators at mga congressman. Kaya matindi po 'to. Tatagal pa po itong oil crisis. 'Pag nagbombahan yan, alam niyo na po yung sinasabi ng alam niyo na po yung sinasabi ng Iran na gaganti sila ng mas malupit. 'Pag tinira niyo yung civilian facilities ng Iran, nagparamdam na po yung Iran. Yung mga kapitbahay niyang mayayamang bansa, katulad ng Saudi, UAE, Qatar, yan tatlo na yan, na matagal na pong hindi na i-involve sa giyera, matagal na nagpapayaman habang lahat ng bansa dyan sa mga kapitbahay nila, giyera ng giyera, hindi pa po nila naranasan to, na bombahin sila ng isang bansa. Naganap po yung Gulf War, wala po. Hindi po sila nagalaw na tatlo, tuloy po sa pagpapayaman. Yan pong tatlong yan ang pinakamayaman dyan sa Middle East. Ngayon po, hindi po nasisindak yung Iran. Kawawa po ang gagantihan nito. Israel, Saudi, UAE, at saka yung Qatar. Kasama pa yung maliliit na bansa. Kaya tignan po natin yan. At lalo pong lalala ang krisis. Krisis. At dito po, damay-damay ang Pilipinas dahil po yung ating pong mga pamahalaan, wala pa po tayong nakikitang konkretong plano. Panay announcement, panay declaration, pero yung tunay na plano, tignan nyo po yung mga deklarasyon nila. Congratulations! Kinukongratulate kagad yung mga sarili na nakapag-negotiate daw tayo sa Iran, na ang Pilipinas lang daw, ang mga barko lang daw ng Pilipinas yung magiging labas-pasok dyan sa Strait of Hormuz na walang babayad na tax. Antindi, no? Wala po ako nakikita
na announcement mula sa Iranian government na pinapayagan namin ang Pilipinas. Wala po eh. Ang ina-announce nila maglalagay sila ng toll eh. Kakaiba talaga Pilipinas, no? May special may preferred country talaga tayo, no? Yan yung sa sinasabi ng ating mga opisyal. Alam niyo po, ang dali lang naman eh. Halimbawa, sinabi niyo na bumibili na tayo sa Russia. Dumating po yung oil tanker ng Russia. Ang pangalan, Sara Sky. May picture, nagkalat po yung picture. Sino kami para pagdudahan yung sinabi nyo na nakabili na tayo sa Russia? Eh nakita namin yung mga picture ng Sara Sky. O eto ngayon, sabi nyo, pinadadaan. Parang ang lumalabas, tayo lang yung tanging pinadadaan eh. Pinadadaan tayo, pinadadaan ng Iran, yung barko ng Pilipinas. Puta, nagbubunyi, kanya-kanyang congratulations eh. Magaling to si Lazaro. Ang galing mag-negotiate. Silent, but effective. Congratulations, BBM. Ang galing. Ang galing ng ginawa natin. Mga ganun eh, kanya-kanyang congratulations. Asan po yung picture na meron na pong barko ng Pilipinas na dumating galing sa o labas-pasok sa Hormuz? Kailan nyo pa po in-announce yan? Nakarating na ba yung barko? Asan? Yung Russia, kita nyo, tigil na. Ayan eh, oh. Sara Sky, galing sa Russia. May ebidensya? Meron. Kalat ang picture. Nakabili na tayo ng Russian oil. Ito po, asan yung picture na may barko ng Pilipinas na dumadaan dyan? Talagang sa gitna po ng lahat ng krisis, ang tingin nyo sa Pilipino, uto-uto eh. Ang dali lang naman po, di ba? Ang dali lang po mag-produce ng totoo, kung may totoo po. Kung meron po tayong barko na naglalabas-pasok dyan sa Hormuz, o sige, katwiranan nyo. Eh sa ano pa eh, 3 araw pa sila dumating. Wala ba yung mga stock photo ng barko na yan, na may barko talaga tayo, patunay? Picturean nyo lang, ilabas nyo lang yung picture. Imposible naman. Ang lalaki ng mga barko na oil tanker eh. 2 milyong bariles ng oil, crudo. Ang laman pala ng isang oil tanker pa ba tawag dyan? O oil ship? O kung ano man ang tawag dyan. Yung barko na naglalaman po ng langis, 2 milyong bariles. Wala man lang kayong pinakitang picture. Ito po yung pinayagan ng Hormuz. Nakarating na sa Maynila. Nakarating na sa Bataan. Asan yung picture? Hindi po pwede na batiin nyo sarili nyo. Binabati nyo yung sarili nyo kasi nakabili tayo ng langis sa Russia. May sinabi pa ba kami? Nakita namin yung picture eh. Sara Sky nga nakalagay eh. O yan ba naman, babanata namin na hindi totoo? Ang dali lang naman pong pasayahin ng mga Pilipino eh. Ang dali lang naman pong pabulaanan na yung pagdududa namin eh. Sabi nyo, pinapayagan yung barko natin. Pakita nyo naman, ito po yung first batch ng 10 barko ng Pilipino. Alam nyo ba kung ano yung nababasa ko? Na report ng BBC. BBC yung taga UK. And British Broadcasting Company yata yun. Basta yung BBC ng UK. Ang binabalita nila, ito na po ang sitwasyon sa Hormuz. Dating 130 per day ang dumadaan na oil tanker dyan sa Hormuz. Ngayon, 5 na lang. Kasama Pilipinas doon sa 5 na yun, bawat araw. Magpakita naman kayo ng picture. Kahit nga naglalayag pa. Diba? Wala bang stock picture yan? Ito po yung barko natin na kasalukuyang naglalayag. Nasa Pacific Ocean na ngayon, galing po sa Hormuz. O nasa Indian Ocean na, galing po yan sa Hormuz. Yung technology po ngayon, ang bilis na eh.
'Di po ba? Ngayon, kung dumating 'yan, eto na pala 'yun. O 'di tigil na po yung usapan, kaya po may usapan na, barko ba talaga tayo? Wala naman kayong pinapakitang ebidensya. Nakipag-negotiate kayo kung wala naman tayong barko, wala ring kuwenta 'yun. Tapos ang susunod namin maririnig, siyempre inaasahan natin, nakakabili na tayo, pinapayagan tayo, yung iba hindi. Okey 'yan, 'di bababa na presyo, biglang sasabihin ni Garin, "Ay hindi po bababa presyo." Para saan yung pinagmalaki niyo, putang ina, hindi naman pala makakaapekto sa presyo. Ngayon ang sagot nila, kung ano na sagot nila ngayon, eto po. Eto na po ang sagot nila. Eto po, nagpakita po sila ng lumang balita, February 11, 2019. Eto po, quotation ni Tatay Digong. 2019 po, ito po sagot nila, sa kawalan na aksyon ng ating gobyerno. Alam mo ngayon, wala tayong oil. So every time tataas yung oil, automatic tataas lahat yan. Yan, hindi natin even if you hang me, wala tayong magagawa. Bitayin mo man ako, pag tumaas yung oil, tataas talaga yung presyo because everything that you see is a product of oil. Ayan po. Tapos sasabihin nila, inutil na, corrupt at traitor pa. Puta, si Duterte ba presidente ngayon? Nasanay na po kayo, pag ganyan na po ang nilalabas ng mga troll. Pag ganyan na po lumalabas yung mga troll, nilalabas ng mga troll na si Duterte na naman, na yung mga sinabi ni Duterte, wala akong magagawa dyan kahit bitayin nyo ko. Pag tumaas ang presyo ng oil, tataas ang presyo. Yun na yung katwiran ninyo. Wala na, ano na po yan, give up na po tayo. Kasi once na sinisinala si Duterte, wala na pong gagawin yung mga hinayupak na yan. Nisi na namin si Duterte. Ano pa ba gagawin na? Nanisi na nga kami. Ang pupang katwiran yan. Wala na silang gagawin kasi si Duterte hindi niya napababa. Alam ba ni Duterte na magigera ngayon? Gusto niyo ba awatin ni Duterte yung gera ngayon? Ang inaangal po namin kung ano-ano mga pinagsasabi nyo. Nakipag-negosasyon kayo na yung barko natin ay toll-free. Hindi tayo sisingilin ng toll ng biruin nyo, ang binabalita, nagkukwentahan sila. Kung $1 per barrel, 20 million per barko. Kasi 20 million barrel, isang barko 20 million ang toll fee ng isang barko na ibabayad sa Iran. Tapos biglang-bigla ang Pilipinas, congratulations sa atin, tayo wala tayong ibabayad. Asan yung barko? Yung pala, wala nang kalutasan kasi sinisi na kay Duterte. Duterte na naman na may kasalanan ng lahat, anak ng pupa. Wala na talaga tong bansa natin. Si Duterte pa rin. Sino po, alam nyo po, ang isa sa may kasalanan yan o pangunahing kasalanan? Ito po sabi ni Dr. Lorraine Badoy. The massive corruption we now see is not possible without the cooperation of corrupt journalists / bloggers. Therefore, they must be also be treated as criminals, plunderers, and made to account when the time is right. Correct na correct ka, Dr. Badoy. Kasi itong media natin, kasama sila sa panlilin lang. Binabalita nila yan, congratulations. Tapos pinapakalat ng mga vloggers yung mga sinasabi ni Tatay Digong. Iba po yung panahon noon ni Tatay Digong at saka ngayon. Hindi nyo pare-pareho natin naalala kung wala naman tayong ganyang krisis. Panahon ni Tatay Digong, sabi nga namin, kung panahon ngayon ni Tatay Digong, hindi makakapagsamantala. Ako, ang tansya ko, kaya sobrang taas ng ating pagtaas ng presyo ng langis dahil nananamantala itong mga oil companies. Ang gobyerno, tataas po yung presyo dahil talagang may gera . Pero ang trabaho nyo, proteksyonan yung presyo.
Binibigyan na kayo ni Marcoleta ng ayaw niyong pakinggan. Buksan niyo yung mga libro ng oil companies. Magkano yung tinaas nilang presyo? Pawiin niyo kung sobra-sobra. Halimbawa, magkano yung pinapatong nila noong wala pang gera? Kung 20 pesos o 15 pesos, dapat ganun pa rin yung patong nila. Ngayong may gera. Correct. Yung sinasabi nyo, walang magagawa si Tatay Digong, totoo yun. Walang magagawa, tataas talaga. Pero ang magagawa ni Tatay Digong, mababawasan niya yung greed. Mababawasan niya yung kasakiman nitong mga may-ari ng gasolinahan. Yan po ang katotohanan. Hindi. Talagang, putya. Sige, punta tayo rito sa ikalawang topic natin. Ito po, balitang-balita po, sarado na yung ICI, ang dami pong issue tungkol sa ICI. Kaya tinanong po si Auntie Claire, di ba? Ng mga reporter. Ano po, bakit maglalabas po ba yung ICI ng kanilang final report? Kasi po, pag wala silang final report, para nahudas daw ayon kay Amy. Ang sinagot niya yung patotsada na nahudas. Ito po, sabi ni Auntie Claire na gumaganda ngayon. Auntie Claire, bakit gumaganda ka ngayon? Auntie Claire, ha? Ano sekreto? Turuan mo naman yung mga viewers namin. Ha? Auntie Claire, turuan mo naman yung mga viewers namin kung paano gumanda. Maganda si Auntie Claire eh. Okay, eto po. Ang sabi po ni Auntie Claire, DOJ Ombudsman decide whether to release ICI finding. Bahala na raw po yung Ombudsman at DOJ kung i-release nila yung report ng ICI. Mali po yan. Kasi po, yung EO number 94, ito po yung executive order ng pagtatayo. Pagtatayo po ng ICI, ito po yung sinasabi. No? Specifically, Section 8 of the EO mandates. Mandates. Ipinag-uutos o ito po yung tungkulin ng ICI na cause the publication of its accomplishment and such other relevant reports. Kinakailangan po i-publish nila yung accomplishment tsaka other relevant reports. Ikalawa, provide regular updates to ensure transparency in its investigation into infrastructure projects such as flood control. Hindi po sila naggumawa ng ng regular updates eh. Wala pong updates ang ICI. Tapos hindi rin po sila nagbibigay na pinapublish yung kanilang mga report. Wala po tayong nakita. Ibig sabihin ng pinablish, it's either nasa dyaryo o kaya nasa mga Philippine News Agency, mga ganun. Wala po tayong nakikitang report. Kaya nga naghanap tayo ng report eh. Okay, kaya po, ito po, ang usapin po ng ICI, talagang bakit po tayo gumagawa ng mga bagay na wala pong resulta? Bakit po tayo gumagawa ng mga bagay na walang report man lang? Nagkakagastos tayo, binabudgetan natin ng milyon-milyon, tapos pinaaasa natin ng tao na yan yung lulutas ng mga corruption, sila yung magpapakulong sa mga corrupt. Ni report wala. Dapat po may maparusahan dyan. Hindi po nila sinusunod yung utos executive order.
Kumpleto daw sa dili. Oh, si Loren Badoy, tama po 'yan. Kayong mga journalist, kayo po isa isa talaga kayo. Dito po kay Boying, marami po nagre-react sa atin na, "Badong, bakit ka naniniwala kay Boying?" Alam mo na nga, alam niyo po etong mga politiko na 'to baliktarin, 'di ba? Nasanay na lang ako ng politiko, dapat kasi ombudsman siya, hindi siya politiko, eh. Pero nasanay tayo na politiko siya, eh. Kaya nga dapat hindi ina-appoint sa ombudsman mga politiko kasi gano'n ang mga politiko, eh. Okey, ang point ko lang, kaya ko sinasabi na puwede talaga niyang kasi hindi naman habang panahon si BBM ang nakaupo, eh. Puwede kasi na ngayon ramdam na natin na Sara Duterte na yung upo. Sa isang banda, magpo-provide si Boying Rimulya ng salin ni VP Sara. Sa isang banda naman, gusto niyang kasuhan si Martin tsaka si, Chis Escudero. Si Ombudsman Rimulya, any anyway puwede siya, 'di ba? Puwede siya maging tapat na nasa ano si Rimulya, eh, kumbaga puwede siyang mamili. Matalino naman 'yan si Rimulya, eh. Ang pagpipilian ni Rimulya, kampihan niya na, iabsuelto niya 'tong mga si BBM at ang mga tropa pips niya, or habang buhay siyang makikilala na siya yung ombudsman na nagpakulong. Siya yung ombudsman na nagkaso at nagpakulong dito po sa mga mastermind ng flood control project. Ano 'yan, eh, between sa'yo 'pag ikaw mag-isa na lang, wala ng mga media, ano ang gusto kong ang immediate lang ba yung gusto ko? Gusto ko ba na paboran ko 'tong, mga namimigay ng maleta? Or gusto ko na, magkaroon ako ng legacy na ako yung nagpakulong? Ako po, naniniwala po ako na 'yan yung tinitimbang-timbang ngayon ni, Boying Rimulya, 'di ba? Yung posibilidad na puwede siyang, tuwing mababanggit na napakulong ng ombudsman, mababanggit siya. Yung pinakamalaking sindikato sa gobyerno napakulong ni ombudsman, or iaabsuelto niya itong, mga magnanakaw sa gobyerno. Gano'n talaga. Kaya si Boying lang po, at malalaman po natin 'yan kung ano ang pipiliin ni Boying sa June. Kasi sabi niya, sa Mayo, posibleng magsampa na kami ng, reklamo, slander dito kay Martin Romualdez. Wala po ako ba umaasa sa sinasabi niyan? Hindi. Wala na akong inaasahan. Pero matutuwa po ako 'pag nasampahan ng kaso si Martin. Ngayon, ang tanong niyo, baka naman kinasuhan niyang Boss Badong pero mahina kaso. Puwede 'yan lahat. Yung mga iniisip niyo, puwede pong mangyari 'yan lahat. 'Di ba? 'Yan ang maganda rito sa Pilipinas, eh. Taksi tayo. Huwag niyong itatali na yung black and white lang, lalo na yung mga pulitiko dito. Ay, dilawan 'yan, kalaban natin 'yan. Puta, yung marami sa mga kalaban nating congressman ngayon, kalaban ng mga Duterte congressman ngayon. Sasanib yan sa mga Duterte kung presidente na si VP Sara. Sa ayaw natin at sa gusto natin. Hindi naman siya namamangka sa dalawang ilog. Wala naman siyang, sa mga malilikot mag-isip, wala naman siyang kikitain 'pag inuhusig niya si Martin, eh. Hindi po pamamangka, yan po ay, pagtatantya niya anong gusto niyang legacy sa buhay. Gusto niyo bang makalimutan agad siya?
o gusto niyang magkaroon siya ng kahit papaano, maalala siya. Lahat naman tayo duda. Sino ba naman ang tiwala diyan kay lahat ng mga Duterte. Tayong mga Duterte supporters, hindi na po tayo matutuwa kay Boying habang buhay. Dahil sa ginawa niya kay Tatay Digong. Yung walang kaduda-duda na may papel siya doon sa pagkakakulong ni Tatay Digong. Wala po akong duda na may papel yan. Pero kung masasampahan niya at mapapakulong si Martin, di ba masaya rin tayo? Huwag po natin pigilan ang ating kasiyahan. Ang tagal naman ng kasuhan si Tamba. Okay, teka lang, tignan pa natin. Baka meron pa tayong babalita. Katulad si Magalong, 'di ba? Ginagamit natin yung mga pananalita ni Magalong ngayon. Pero alam natin na yung naging papel niya nung ICI siya, isa rin siya sa naghanap ng gagamba. Eto malapit. Ayon po kay Jason sa umabot na ng 160 per litro ang krudo. Salin pa rin ang inaatupag ng mga politiko natin. Salin pa rin ni BP Sara. Grabe. Okay. Resurrection ni Enrile. Ngayon ko lang naunawaan, ito po, yung kung bakit Enrile ng Enrile. Yung pala, yung isang media nagpalabas ng stock video na pinapakita na umaten na nariyan na si BBM sa Malacanang. Meron palang, naroon si Enrile, anak ng tinapay. Oh. Ayusin nyo. Okay. Kung tayo ba'y masisiyahan, wala na pong pagkukunwari. Pag may natigok sa mga ipinalalangin ni Cara David, matutuwa po tayo. Iba na po ang mga Pilipino ngayon. Nakita ko po yan yung kay Akop eh. Di po nangimi. Kasi dati, once na namatay yung tao, ginagalang na natin. Pero ngayon po, sa tindi po ng nakawan, sa tindi po ng inabot ni Pangulong Duterte, sa tindi ng paninira nila kay BP Sara at sa mga Duterte, talagang hindi na po natin napipigilan na natutuwa kada may matitigok sa hanay nilang ng mga magna. Wala na po kaming hindi na po kami yung mga makatao. Pag may natigok sa inyo, yes, palakpakan kami. Sa wakas, natigok. Kala nyo may pagkukunwari pa kami. Ang bait na tao niya no nabubuhay pa. Wala na po kaming ganun. Ang tindi po ng dinanas namin sa inyo. 81 anyos nakakulong dahil sa inyo. Kaya talagang kapwa tayo, tawad-tawad na tayo talat. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan. Duda ko dyan kay Boying.